Pakipaliwanag nga po sa amin, attorney, paano ba namin dapat intindihin? Ano ba yung difference sa pagitan ng plunder, ng graft, at ng malversation? Tatlo. Ayan, oo, no. Siguro bigyan natin ng konteksto, no. Alam mo lahat ito ay nag-uugat sa mandato sa ilalim ng ating saligang batas. Kasi, okay, ang public office ay public trust, no. At ang mandato diyan, public officers must serve the public with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency. At meron pang karagdagan doon na they should lead modest lives. Okay? Ay, Yeah. bigla ko na pa, ay ha, may ganun ba? Oo, Okay. di ba? Mandato po yan, no? So, parang ngayon lang natin na, alala, ay, meron palang mandato, lead Oo. modest lives, no? Ano nga ba yung Pero modest? ba't puro sila helicopter? O, di ba? At ang mga brands, no? So, ngayon, bilang ating saligang batas, yan ay mandatory, no? Hindi yan pwedeng hindi i-implement, no? In other words. In fact, meron pa nga tayo, no, kung mabanggit ko lang, no, commitment sa international body na United Nations Convention Against Corruption. Niratipika natin yan noong 2006. Okay. Miss Maricel, kasama tayo sa lahat ng mga estado na sinasabi natin, oo, talagang paiigtingin namin na lalabanan namin ang graft and corruption sa Pilipinas, no? At may periodic assessment yan, ganyan. Kung kaya, makikita natin yung mga nabanggit mo kanina, yung law on plunder, malversation na nasa revised penal code at saka Anti-Graft and Corrupt Practices Act. May kapartner pa nga yan yung forfeiture of ill-gotten wealth, no? Yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act natin na batas. Yan ay tinatawag nating mga key or major anti-corruption laws. Okay. So sige, isa-isahin natin. No? Kung ikaw ay isang public official at ang public official ay meron ding definition. Kaya hindi maaaring sabihin, ay hindi naman ako public official kasi ako ay appointed lang. Mga elected lang dapat yan, hindi. Okay. Dahil sa ilalim ng mga definition po, yan ay nakadefine po no, sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, sa Plunder Law, kahit sa Revised Penal Code, sa ating jurisprudence o dun sa mga kaso na pinagdesisyonan ng ating Korte Suprema. No? May definition yan. Kaya wala pong iilag. No? Hindi pwedeng Whether appointed, whether madodge. elected, official. Yes, oo. Okay. At dun pa nga sa batas na nagbabawal din ng mga solicitation din ng gifts, ay kahit ikaw ay permanente o hindi, no? Basta nasa gobyerno ka. Dahil nga, babalikan natin, di ba? Utmost responsibility, integrity, loyalty, efficiency, and modest lives. Yeah. Diba? So, Emphasis on modest, ha? unahin natin, no? Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ito yung Republic Act 3019. Okay? So, kung papansinin ninyo, no, yung listahan ng mga pinagbabawal, no, at paglabag sa Republic Act 3019, mapapansin natin, essentially, sila ay merong elemento, no, dalawa. No, una ay aabuso ka nung iyong posisyon. Okay. So, i-intervene ka sa isang business or sa isang transaction or kailangan ng iyong public office na mag-discharge ng public function para doon sa taong iyon. At yung taong yan, organisasyon na yan, o kung sinong partido na yan, ay nagbibigay sa'yo ng material o hindi man material, pabor para ikaw ay magbigay sa kanila ng reciprocal, no, na pabor din. At oftentimes, no, makikita natin sa linya ng mga desisyon po ng Supreme Court, ang bottom line yan kasi, although may iba-ibang kategorya po yan, no, ay merong undue prejudice, no, or disadvantage sa ating gobyerno. Okay. Bakit? Kasi ang gobyerno po natin bilang isa sa elemento ng ating estado, no, kasamang teritoryo, populasyon, soberenya, no, o sovereignty, ay mekanismo yan para ang ating rule of law ay ma-implement na maayos. Ngayon, kung ikaw ay public officer, tandaan po natin, no, under the Constitution, lahat po ng ating elected official, delegated power lang po lagi yan. No? Okay. Pinagkakatiwala natin, dahil nabanggit mo kanina sa panimula na tayo bilang demokrasya, no? Democratic government for the people, by the people of the people. So, hindi naman pwede na lahat tayo doon ay uupo, Miss Maricel, di ba? Para mag-discharge ng Pipili public tayo. official. Yes, oo. So, pipili tayo ng official na mapagkakatiwalaan para ang assumption, kaya meron din doktrina, no, na
presumption of regularity of public office. Mm-mm. At yan naman ay rebuttable. Kung yan ay pinakita na meron talagang panunuhol, may Aha. solicitation, may trail no ng pera. Although Oo. ngayon alam natin dahil sa teknolohiya marami ng Pwedeng pamamaraan. hindi At yes. kung bakit naman ang ating batas, yung ating legal framework ay umaabante rin, no? Hinahabol natin yung teknolohiya, no? Kasi nga Right. dati wala namang money laundering, paglalaban ng mga maduduming pera para Oo. luminis yan, 'di ba? So, Oo. ang ginawa nagkaroon ng Anti-Money Laundering Act, pero hindi pa rin sapat. Kasi ang Yes. tagal para makakuha ka at may mga requisitos ng freeze order sa Court of Appeals. Nagkaroon ngayon ng panibago, kailan lang, AFASA law, Anti-Financial Scamming Law. Pag may mga money mules ka dyan na ginagamit para dun mo siya ipasok, Mm-mm. kung pamamaraan niya ng scamming, or pwede rin naman kasi siyang ma-exploit ng isang corrupt official, di Oo ba? nga Hindi naman naman. necessarily lang yan talagang mga syndicate or scammers. Sa Pwede case naman, nung di iba ba? nating involved dito, nilalagay lang, cash na. Wala kang paper trail. O, di ba? Talagang Lalagay mo lang doon mali-maleta. sa bilyar. Mali-maleta, Bilyaran. di ba? Oh, mali-maleta. Oo. Okay. Oo, kasi actually sa money laundering, no, kung doon tayo papadpad, kung paano natin na ililipat, no, doon sa mainstream na malinis na salapi yung mga galing na proceeds sa mga corrupt activities and even sa mga offenses or crimes, talagang marami, 'di ba? May casino, yan nga yung thesis ko noon, no. Merong sa dinadaan yan sa banking and quasi-banking, non-banking financial institution, kaya mas maigting ngayon ang supervision ng Bangko Sentral. Oo. 'Di ba ganon? So, Republic Act 3019, okay, isa sa mga key or major anti-corruption law natin yan. Okay. Pero meron tayong tinatawag na plunder. So, tanda Oo. mo kanina yung mga binanggit ko na essentially, kapag merong undue prejudice or disadvantage sa government, ginamit yung opisina, nag-solicit, may tinanggap, pabor hindi necessarily pera. Aha, So, pwedeng pabor, pwedeng opisina, pwedeng kahit anything na inuna Yung sarili. ang pansariling interes. Okay. Na dapat hindi. Dahil Oo. delegated nga, di ba? Aha, Elected aha. nga, di ba? Plunder, okay. Ang kakaibahan lang ng plunder, dapat meron siyang series of acts. At Okay. meron siyang threshold amount, no? Na 50 million. 50 Yes, million. oo. So, dapat may reckoning amount, dapat may series of acts, at yan ay papunta rin doon sa, sinabi ko sa iyo kanina na ganun din, basically, elemento nila, no? Bawat kategorya, base sa desisyon ng Supreme Court, makikita ninyo, for example, RA 3019, Section 3, Paragraph A, meron siyang elements. Meron siyang elements sa ganito, paragraph ganito, no? Sa plunder, ganun. Pero ang peculiarity niya ay yung series of acts na hindi present sa 3019. Kasi kahit walang series of acts, pwedeng pasok siya sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kahit walang abot dun sa 50 million Million. pesos, pwede pa rin siya. At Oo. in fact, kahit hindi nga pera, 'di ba? Oo. Okay. Iba naman yung pangatlo, Okay. malversation. Malversation, Okay. And yes. this distinguishes it from yung misappropriation of private funds. Kasi may mga nangyayari din, 'di ba, pag nanakaw, for example, no, ng treasurer, ng kahera, yung mga o kaya yung mga pinagkakatiwalaan sa isang organisasyon. So maaring theft or qualified theft rather, no, depende sa circumstances. Usually kapag pinagkakatiwalaan, nandun yung element of trust, qualified theft. But that's for private. Kung pinag-uusapan natin is public Government, funds, yeah. government funds, no? Malversation 'yan, no? Ah, At eto naman ang oo. peculiarity ng malversation, no? Oo. So, dun sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at sa plunder, meron tayong nabanggit ko kanina yung presumption of regularity, right? But it's Yes. rebuttable. Oo. Dito naman, may presumption na kapag hindi mo dun sa 3019 at sa Plunder Act, kapag hindi mo siya maipaliwanag yung iyong kayamanan. Kasi remember, once you assume office, meron kang SALN na naging controversial din, di ba? Doon sa mga hindi nag-file ng SALN, sa mga previous cases din na napag-desisyonan ng Korte Suprema, no? Violation din kasi yun, no? Dapat meron O kang kaya SALN. final, pero hindi pinapakita sa atin. Okay lang ba Oo, yun? dapat nga pinakikita yan, di ba? Sa freedom of information, di ba? Yes. So ngayon, halimbawa nilagay niya doon magkano lang, worth 10 million lang siya. Pagkatapos biglang lumobo ng 100 billion, ganyan. Ay, 100 million. O kaya 1 billion, ilang billion, at hindi maipaliwanag.
may presumption na ill-gotten yun. At yung katambal ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act, yung forfeiture of ill-gotten wealth, maaring pumasok yun.